Bismillahirrahmanirrahim. Sana Nakalimutan ko yung mic ko. Wala bang mga wawasak dito, Ustad, pag sinagalang ko na? Parang marami. Wala naman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga ilan Saturday and Sunday na una bago pang Eid at bago pa ng ilang weeks na tayo naghinto, at last na topic na naghinto tayo ay sa types of wahi o yung mga uri ng wahi, na pinag-usapan natin yung maraming types na paano dumating yung wahi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa araw na ito naman, pag-usapan natin yung secret phase ng da'wa at saka yung public phase ng da'wa. So dito makikita natin paano ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaano yung wisdom ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagda'wa sa mga non-Muslim sa time niya, inshallah. Ito ay isa sa mga dapat na malaman ng mga duat na especially nagdadawa to non-Muslims, kasi ito ay isa to sa mga topic na maraming makukuha na paaralan dito, na kung tinutok natin lang ang sarili natin sa sira at nag-reflect tayo sa ano man nababasa natin at ano man yung napag-aralan natin sa sira, marami tayong nakikita ng mga techniques sa da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which maraming mga duat, especially mga balik Islam, since sila ay may passion na sa pagdada'wa sa dahilan na nakikita nila ang katotohanan ng Islam at gusto nila i-share ito. Pero sa ganun man, kung passion lang ang nilabas natin o yung emotion natin lang ang nilabas natin sa pagdada'wa, magkamali always tayo. May always na kamalian dito. So tignan natin ano ba ang pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa simula ng da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung inutusan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, o you who covers himself, arise and warn. Okay, mag-arise na kayo at mag-warn ka na, o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naging obligatory na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay magdada'wa. At ang sa unang nagsimula ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa tinatawag na secret da'wa phase or ad-da'wa sirriya. Ad-da'wa sirriya, ito ay sa 3 years, at yun yung mas malakas na opinion, which is ang may ibang opinion na 2 years lang, pero ang mas malakas na opinion is 3 years nagda'wa siya in secret. So since nagsimula muna siya sa mga malapit sa kanya. Nagsimula siya sa mga mas malapit sa kanya, sa circle niya. So dito ang isa sa mga nakukuha natin na technique dito, once na may kaalaman ka na sa religion, once may kaalaman ka sa Islam, ang isimula mo ay hindi sa labas, hindi yung sa tao sa labas mo, which dapat nagsisimula sa circle natin, which nagsimula sa family. At alam natin, hindi ito nagsimula din, isa din sa technique ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagdada'wa sa isang tribo lang. Nagsisimula siya kasi hindi lang tribo niya ang sinimulan niya magda'wa. Kasi kung sinimulan niya yung da'wa niya sa tribo niya, which is yung Quraysh or Banu Hashim, kung nandun siya nagsimula, masasabi ng tao yung religion nito o religion ng Islam is for Banu Hashim lang. Pero nakikita natin iba't iba ang ina-approach niya.
iba't iba. From si Khadija radiyallahu anha, yung unang closest sa kanya, yung asawa niya, asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam natin na siya yung first who accepted in Islam. Actually, di nila sa history, hindi nila na pinpoint sino ba ang talaga ang nauna, si Abu Bakr as-Siddiq or si Khadija radiyallahu anha. Pero ang karamihan magsabi ay since ang asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam is the most closest to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya yung una pumasok sa Islam, especially yung pagbaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ghar Hira. Bumaba siya at nagsabi siya na gusto niyang yakapin siya. Sa takot niya, zammiluni, doon naniwala agad si Khadija radiyallahu anha at dinala siya kay Waraka ibn Nawfal, yung last na kuha natin na sa history or sa sira. So sabi nila doon sa time na yon, pumasok na si Khadija radiyallahu anha sa Islam. Although hindi niya binigkas yung shahada, pero that time wala pa yung pagbigkas ng shahada that time sa simula. So that is the first thing na nangyari sa time ng yon. And then another thing that nalalaman natin regarding sa da'wa sirriya is yung sinabi natin na hindi siya tribalistic, to the point that pinakita ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaiba ng da'wa nila sa time even ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Jahal sa time na yon, siya ay nagsasabi, kami yung nakita nila actually sa time na yon, yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung nagbabasa siya ng Quran, si Abu Jahal at mga ibang mga tribo, pumupunta sila sa gabi na nagsisneak sila pupunta para makinig lang sa mga ayat ng Quran. So yung narinig nila yon, nagsasabi, wala silang masasabi na mali. In fact, yung mga ibang mga kasama ni Abu Jahal that time, nagsasabi na, anong masasabi mo doon? Parang totoo yun eh. Katotohanan ng sinasabi doon eh. Wala tayong magawa. Pero sabi ni Abu Jahal, kami ni Banu Umayyah, tignan natin yung wisdom dito. Pinakita din dito yung wisdom ang Allah nagpakita ng wisdom na ang da'wa ng sirriya ay hindi siya tribalistic. Pinakita muna yung opposite, which is si Abu Jahal. Sinabi ni Abu Jahal na kami ni Banu Umayyah at saka Banu Hashim, sinabi Banu Umayyah, Banu Hashim yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero parte din sila ng Quraysh. When we were yung para kaming yung race horse, nagra-race kami sa mga bagay na magra-race kami sa nagra-race kami sa pagpainom ng mga dumadating na hujjaj. Kami yung nagra-race kami sa paggawa ng mabubuting gumagawa sa level ng tribe namin, parehas pa rin. Pero ngayon, sabi na yung dumating na ang revelation kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kaming, sabi niya, hindi natin yun hindi natin yun maabot or kampayan na, yes, hindi natin mampayan. So, parang hindi na reach natin yung level na yun. And because of that, sabi niya, hindi natin ma-accept ang da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tignan mo yung sinabi ni Abu Jahal na lahat ng ginawa ni Banu Umayyah at saka ni Banu Hashim, parehas kami except ito, yung revelation na ito. So because of that, sabi niya, na ayaw namin i-accept yung Islam. Pero ang ginawa ng propeta kasi, hindi pinakita niya din na hindi pinipili niya yung mga tao. Pinipili niya, nagsimula siya sa malapit sa kanya, pero hindi sila sa tribo ng Banu Hashim mismo, sa iba't ibang tribo, at sa free at saka hindi free. Alam natin yung una nag-Islam sa
sa malalaki ay si Abu Bakr Siddiq. Yun ay hindi Banu Hashim. Tapos si Ali ibn Abi Talib sa mga kabataan, sa mga bata. That time ay 7 years old lang si Ali ibn Abi Talib. Although Banu Hashim siya, pero siya ay bata. So hindi pinipili malaki man o bata. And then another pinakita din dito sa yung nauna nag-Muslim sa mga al-mawali or yung mga free slave ay alam natin si Zaid bin Thabit. Si Zaid bin Thabit, siya yung isa sa mga nag-Muslim sa mawali. So pinakita natin iba't ibang level ng community ang dinadawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibn Thabit ba yun siya o Ibn Haritha? Zaid bin Haritha. Jazakallah khair sa pag-correct ng pangalan. So dito pinakita sa atin isa sa mga wisdom ng da'wa, isa din sa mga wisdom ng da'wa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung alam na siya ng tao nagdada'wa, pero hindi siya lumabas, nagpakita na siya ay isang da'i. Lumalapit lang siya sa mga pamilya, sa mga friends, nag-uusap siya, normal na pag-uusap, conversation. Tapos ina-accept nila na yung da'wa. Pero yung sa time natin, nakikita natin sometimes na nagpakikita yung mga du'at mismo, kahit na kulang yung kaalaman, lumalabas sila online, nagdidebate, na nagsasabi na sometimes nakikita mo yung extremism sa kanila. Nakikita natin, for example, out of emotion ngayon, nakikita natin na nangyayari sa country natin. May corruption. Nakikita mo bago silang Muslim, tapos bago sa scene, malakas magsalita, maganda mga words niya ay sometimes parang nakikita mo parang straight lang eh. Pero yung pag-usapan nila na dapat kahit tayo mga Muslim, tayo, dapat mag-jihad tayo, ganyan. So nakikita natin na may maraming lumalabas na ganito, basta may balbas lang or may nakapagshimag lang or nakapagdob na lumalabas na nagpakita na nagdada'wa. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa simula niya ay ginawa niya itong sikreto, na hindi siya nagpakita na siya ay malaki siya, may bago lang siya, because it was a secret. May wisdom dito, because just like nangyari sa the people of the cave, yung mga tao na sa cave na sa Surah Al-Kahf, yung time na ginising na sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nagtanong sila sa isa't isa, sino sa inyo ay pupunta doon sa karya, so sa village na yun, para bumili lang ng magaling na or mas mainam na pagkain nila. At sinabihan nila, kung pupunta kayo doon sa village na yun, huwag kayong magpatagal doon, bibili lang kayo, tapos aalis na kayo, babalik na kayo agad. Bakit? Kasi kung mahawakan or malalaman ng tao yun, kayo ay pwede kayong persecute, pwede man ano man mangyari sa inyo. So nakikita natin yung wisdom na yon. Bakit hindi nagagamit ng isang da'i na konti pa yung kaalaman niya? Kung konti pa yung kaalaman mo, alam natin, balighu anni walau aya, magbigay ka na yun ng kahit isang aya, magbigay kayo ng pahayag doon, kung yun ang kaalaman mo. Pero wag mo naman ipakita sa lahat na ikaw ay ganun ka, ikaw ay isang da'i na agad. Nagsisimula ka sa secret. Ito yung pamaraan na pinakita ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is pamaraan na mas mainam na pamaraan sa pagdadawa, which is nagsisimula muna sa pagdadawa in a secret manner. Isa din nakikita natin sa wisdom ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung hindi siya sometimes hindi siya nagagalit. Dumadating yung mga tao na sinasabihan siya ng mga hindi totoo yung sinasabi mo, ikaw ay sahir, ikaw yung magician, or ano man yung nilapitan niya ng mga ibang tao
na dinadawahan niya, sinasabihan siya ng mga anong bagay. So alam niya na hindi din pinipilit niya. At nakikita natin sa time nito, sometimes parang pinipilit ng isa na to the point naging debate na ang pag-uusap nila. Nawawala na yung connection ng tao to tao because of debate na eh. Parang ako yung tama, hindi ka tama. Yun yung nangyayari ngayon. Instead of nagkaroon ng conversation, nagkaroon ng ganon. So may isa sa mga technique sa battle ng Islam nang makukuha natin inshallah sa mga ghazawat ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially sa Ghazwat Mu'tah, yung si Khalid ibn al-Walid yung leader sa soldier ng mga Muslim that time, at lumabas sila at nakita nila yung sa dami ng tao, 100,000 ba yun yung mga enemies that time, at sila ay ilan lang, I think mga 10,000 lang sila. They instead of nag-move forward sila at nag-atake thinking that nandito we are, yes, Allah is with us and so on, instead of doing that, inorderan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khalid ibn al-Walid to back out muna, to back out and find a strong point para magbalik tayo. So there's this kind of technique na kung nakita mo hindi mo kayang i-win ang isang tao sa da'wah, huwag mo naman pilitin. Give him time, give him tapos balik ka muna. And then kung darating din yung time na babalik ka sa kanila, maybe Allah opens their heart and then mananalo tayo. This is a technique na nakikita natin hindi lang sa da'wah, sa pagsalita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pag-share niya ng kaalaman ng Islam sa ibang tao, sa war ginamit niya din to, or sa battles niya ginamit niya din ito. So which is tinawag na al-kar. May tinatawag na what you call this, al-kar wal-far, which is a strategy na dapat alam ng mga duat at mga general din, which is I think ginagamit din ito ng mga general sa time natin. Pero isang tao kung marunong siya sa kar at saka far, ang kar, which is aalis ka muna para makita mo yung saan yung winning point mo, tapos babalik ka na, kasi may tinatawag sa Islam na al-firar minal ma'araka, means na mag-escape ka from the battlefield, which is haram na yan. Bawal yun sa atin. Pero may ibang pamaraan, which is al-kar wal-far, na alalayo ka muna at babalik ka, mag-atake ka sa time na malakas na point, which is ito ay magagamit natin din ito sa pagdadawa, which is kung nakita mo yung tao ayaw niya i-accept, which is yun yung ginagamit niya. Marami nagsasabi sa kanya ay sahir, ikaw ay majnun, ikaw ay crazy. Lumalayo yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung nadakwahan niya na yung iba't iba, especially yung family ng isang tao na nagsabi sa kanya majnun, babalikan niya na naman yun. At suddenly Muslim na sila agad. At sa time ng secret da'wa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ng 130 mga sahaba na 130 ng mga sahaba pumasok sa Islam. Sa time na yon, yung pumasok sila sa Islam, hindi alam ng mga ibang sahaba na nagmuslim na si fulan. So to the point na yung mga sahaba magsabi, kung nagnanarrate sila ng mga storya nila, sabi nila, ako yung third nagmuslim. Magsabi sila, ako yung third. May iba magsabi na ako yung fourth naging Muslim. Pero alam natin sa story talaga, wife ng si Khadijah radhiyallahu an, si Abu Bakr as-Siddiq, si Ali bin Abi Talib, at si Zaid bin Haritha. Diba? So sila yung mga alam natin na in a way na nag-Muslim agad. Pero yung iba, hindi nila alam. Hindi nila alam na when sila pumasok sa Islam, for the reason of keeping it a secret. Isa sa mga nakikita natin dito din, technique ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, is knowing how to keep a secret. Knowing how to do or to achieve things secretly.
Sabi ng Propeta Muhammad sallam, which is hadith na daif, na hindi siya malakas na daif, pero may katotohanan siya, which is iqdu hawaijikum bil kutman. Meaning, gawin nyo yung mga bagay na dapat nyo gawin in secret. So don't show to the people na ito ang gagawin ko. Hindi pa nangyari nga, pinakita mo na sa tao. So nangyayari, anong mangyayari? Mga tao ay nagbibigay na ng ain. So hindi na nangyayari yung mga dapat nyo gawin. So yun yung pamamaraan ng Propeta Muhammad SAW sa time ng sa da'wa, sa secret da'wa na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is hindi natin nagawa ng so yung nagkaroon siya ng okay, yun yung mga wisdom at saka yung intimate methodology ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung approach niya, yun yung pinag-usapan natin, yung una, magkaroon ng wisdom ang isang da'i na when to say the matters, whom to say, sino yung dapat natin i-share yung kaalaman, saan ba tong i-share natin yung mga kaalaman, how to share yung kaalaman natin, pag-isipan natin paano yun yung mga gawain niya yun para makakuha natin yung hikmah. At sino man ang binigay ng hikmah, faqad utiya khairan kathira, na binigay sila ng mas maraming kabutihan. Okay, so yun yung dapat natin malalaman sa sirriya to. Ano bang pamaraan? Kung nakita natin ang da'wa natin dito sa Pilipinas, ang karamihan ay sirriya. Ang reality is sirriya tayo. Hindi pa tayo naging jahriya na umakyat tayo pupunta tayo sa TV station at magsasabi tayo, kami mga Muslim ay magdadawa sa inyo mga non-Muslim, kayo makinig kayo. Wala pa tayo, hindi pa natin nagawa yun eh. So ang karamihan ng wisdom na dapat makukuha natin is sa da'wa sirriya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so yung mga focus ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa da'wa niya, yung sa secret da'wa, more on imaniyat, more on mga tazkiyah, paglilinis ng puso, paglilinis, pag-ayos ng adab, pagpalakas ng brotherhood. So yun yung ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit yun kung simulaan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung da'wa niya patungkol sa pagsasala, pag-hajj, or sa mga rulings ng Islam, anong halal, anong haram, walang papasok dito sa Islam. So yung unang da'wa ng lahat dapat ay sa tauhid. Ano bang tauhid? Paano mo ito i-share sa mga tao? Ang problema natin ngayon, sometimes, kung tinanong tayo ng mga tao ngayon, tinatanong kayo, for example, nagdadawa kayo, may magsabi na, kayo ay nag-asawa kayo ng 4. Nag-asawa kayo ng 4. Ayaw namin papasok sa isaw kasi nag-asawa kayo ng 4. Paano ba ang da'i mag-a-answer doon? Usually, in answer ng da'i, oo, sister, oo, brother, tandaan nyo na, oo, pwede sa Islam, mag-asawa ng 4. Tapos magbigay siya na because dapat, pero may ruling doon. Pinag-usapan na ang ruling, nawala na sa tauhid. So paano mo silang kunin from that point na nagtanong sila about mga question na ganon, dalhin mo sila sa tauhid. So dapat may technique ka doon sa pamaraan na yun eh. So ganon yung mga dapat natin pag-isipan eh. Do not start your da'wah with fiqh or with rulings or with anuman bagay except tauhid. So after ng tauhid, yung mga paglilinis, ang mga magandang mga bagay sa Islam, magandang character ng isang Muslim, yun yung dapat makita sa front. Natandaan ko yung isang da'i na nagbigay ng storya niya. After siya nagbigay ng tauhid, na pinag-usapan yung babae, nagtanong sa kanya yung 4 na kayo mga Muslim nag-asawa ng 4.
na kuan niya yun, na divert niya yun to tauhid. So natalo yung sister na yun, yung babae na yun. So yung natalo siya sa argument to niya, instead na i-accept niya yung Islam, dumudura siya eh. Nagdura siya sa mukha ng daay na yan eh. At maraming dura pa lumabas sa mukha ng daay. Kung ikaw ay walang wisdom, walang kaalaman, at hindi mo nalaman yung paano yung da'wa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maybe yung mga tayo, maybe sinampal mo yung babae or hindi mo alam, wala kang sabar eh. Pero ang ginawa ng daay na yun, kinuha niya lang, may tissue sa table, kasi na table ng da'wa may tissue. Kinuha niya yung tissue, tinanggal niya yung dura, tapos nagkuha siya ng isang tissue, binigay niya sa babae kasi may dura pa siya dito. Sabi niya, tanggalin mo yung dura. Sabi niya, okay ka na ba? Gusto mo pa magdumura sa akin? So sabi ng babae, ay, sorry, hindi na control yung sarili. So sinabi niya, okay lang, basta narinig mo yung pahayag ko sa iyo. So for a moment parang natanggal yung galit ng babae na yun kasi nanghihiya na siya sa ginawa niya. At sabi nila, yung story na ito, naging Muslim na ang babae after nagdawa. Hindi naging Muslim lang, naging husband and wife sila eh. At naging second wife pa siya ng daay na ito. Subhanallah. So from the tanong na 4 wives to them, naging siya yung second wife. Subhanallah. So tignan mo yung alam niya, kasi yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa time ng secret na da'wa, na alam natin yung story ni Abu Jahal. Bakit na naging naging tinawag sa kanya is Abu Lahab, di ba? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Kasi sa time ng secret da'wa, siya yung ma-vocal eh. Siya yung naging harmful sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To the point yung asawa ni Abu Jahal or ni Abu Lahab, na siya yung pumupunta sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay, masalamat, may barakat. Sabah al-Nur. Ay, hihingi ako ng tulong. Yung aking malugang ay sinaniban ng masamang spirito. Iba na kausap ko, hindi na yung aking malugang. Iluluwa ko sana. Kasi hindi ko nakayanan sa bahay. Talagang lumalaban. Saan ba ngayon? Saan siya ngayon? Ayan, sa sasakyan. May expertise na ano. Sige. Okay, so i-continue natin bukas inshallah yung dawa sirriya at saka jariya sa emergency na sitwasyon ngayon. Meron tayo. Muslim na dito, kasi yung aking malugang Muslim.